na kaagad kanina. Ang bilis, di ba, ng congressional hearing on legislative franchise ng SMNI. Dahil daw purveyor ng fake news si Ka Eric. Oh. Gusto niyo mapanood yung video ni Ka Eric? Niready ko naman. Tingnan natin kung purveyor nga ng fake news ang SMNI or nagpi-fake news si Ka Eric. Kasi sabi nga po, nagtatanong lang si Ka Eric kung totoo ba yung 1.8 billion. So, parang in-announce po na yung 1.8 billion actually ay 2 billion pesos ang kanilang budget ngayong taon, mga ate at kuya, para sa traveling expenses. So, pinaliwanag naman po ito, ang sabi, syempre yung mga kongresista galing sa kani-kanyang probinsya, right? All over Philippines kasi yan from Luzon to Mindanao. So, talagang dapat may budget may budget pang biyahe, pang eroplano, di ba? Ganon. Kasi hindi naman naka-base sa Manila ang lahat ng kongresista. Syempre, iniintindi rin nila ang kanilang mga constituents sa kanilang probinsya at distritong sakop. So, syempre, babiyahe ang mga yan. Kaya, nag-aalat talaga ng malaking budget para sa travel, di ba, airfare, accommodation, and whatnot, sa mga kongresista. So, sabi, yung 2 billion daw na yan, ay para naman sa lahat ng kongresista. Siguro gamit tayo ng calculator, mga ate at kuya. What's this? Ay! Hello, Ate Rica. Shout out po. Ate Osang. Shout out. Okay, anyway. Where was I? Gamit tayo ng calculator, divide natin yung 2 billion. Mabilisan. Sa 300, pagpalagay natin 312 ang kongresista ngayon, ha. So, kahit 300 nga lang 2 billion. Ito, 2 billion, di ba? 2 billion. 10 figures yan, mga ate at kuya. Divided by, kahit 300 lang na kongresista. Ang laki pa rin ng budget nila. Ay, parang number ng damunyo, mga ate at kuya. Puro 6. 6,666,000. Naku, sign yan. Maraming demonyo sa anis. Sa kongreso, nung dinivide ko yung 2 billion divided by 300 congressmen, number ng damonyo ang lumabas. Pakadaing damonyo, ang daing satanas sa kongreso, mga ate at kuya. 6 million for transpo or Andrea. Anyway, kung bibili ako ng ticket ngayon para umuwi ng Kabisayaan, uubos ako ng 10 to 15,000. 10 to 15,000, kung babiyahe ako ng 10 beses sa isang taon, 10 to 15,000, kahit 15,000, gagastos ako ng 150 sa transpo, 150,000 sa biyahe, kung 10 beses. Kung 20 times akong uuwi ng Kabisayaan, so 300,000. Hindi ko pa mauubos ang 1 milyon, mga ate at kuya. Right? Kung 4 na beses babiyahe sa isang buwan, which is weekly, halimbawa, so, wala pang 1 milyon. Pero malaki pa rin, di ba? 6 million per congressman. Ay, paano yung mga taga malalapit? Like, mga taga Laguna, Cavite, Rizal. Ang laki naman ng 6 million mahigit for traveling expenses. Baka nga kahit mag-taxi ang mga yan araw-araw, di mauubos 6 million. But anyway, pinanggigigilan nga yung SMNI ng mga kongresistang ito, and nilabas ni SAS ang baho ng isang kongresista na galit sa SMNI, particularly kay Ka Eric, dahil nga daw si Ka Eric ay nagpo-purvey ng fake news na pinalalabas daw na ang laki-laki ng ginagastos ni Speaker Martin Romualdez sa biyahe, bilyones na daw ngayong taon. Ito po yung video ni Ka Eric, kayo magsabi kung nagpe-fake news siya. Asan yung audio niya? Teka lang. Audio. Okay. Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. No. Alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Dalika. Ang pera sa gobyerno, parang parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. The 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, That needs to be explained. the speaker should explain, no? Yes. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. No. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya na.
Sa his Oo, office? kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Oh. Miss Ina, ito ay break-in information Pinapatanong. coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, That needs to be explained. the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss Ina. Wow. Okay. Okay. Muulan, Diyos ko, wag sana humina ang signal natin. Two things. Either may nagtanim kay Ka Eric ng false information, kasi ang sabi 1.8 billion ang travel cost pa lang ng speaker. Or, kasi yung source pala niya, taga-kongreso. Malamang taga-lower house ang nagbigay ng info sa kanya. So, dapat daw ipaliwanag ng speaker ito. Kasi sinasabi nila, pinapatanong nga kung totoo, 'di ba? O eto naman po yung video ng explanation ng lower house kanina, mga ate at kuya. Kung magkano yung gastos ni Speaker Martin sa pagbabiyahe. Or magkano yung budget nila sa yung traveling expenses. Let's listen. Of the Office of the Speaker from January to Ngayong taon. October this year, 2023, is 4,347,712 pesos 4 and million lang 58 daw. centavos. Hindi 2 billion, 4 million lang daw Now, yung for speaker. all the congressmen and Lahat. the secretariat, that this would cover the expenses, travel expenses of House members who are on official trips. Magkano? The total for the same period, for period January covering hanggang January October. to October 2023 is 35,257,411. Okay. 35, magkano? 35 million? Let's go back nga. 35 million or 40 million? 35,257,000 Okay, ang nagastos daw ng Kongreso, lower house, ay 35 million. Pa lang, mula January hanggang October ngayong taon. May ilan pang buwan natitira? Dalawa pa to, no? Ano, isang buwan na lang pala natitira. Pero ang nagastos pa lang nila so far sa pagbiyahe ay 35 million. Ngayon, magkano talaga yung traveling expenses nila? Let's check. Hold on. Bago natin puntahan yung baho nung kongresista. Hold on. Open ko yung kay SAS. Sandali ha. Saan na yung page ni SAS? Kasi may shinare siya dito kung magkano talaga yung budget ng lower house sa biyahe. Ayan. 35 billion yung sabi kanina, pero nilagay ni SAS dito 39 million. May putal na, no? Halos 40 million na. Pero ang budget daw sa biyahe para ngayong taon ng lower house ay 2.66 billion. 2 billion. So kapag sinubtract natin yung 39 or 40 million sa 2 billion, yun ang matitira. 1.3 billion hindi pa nagagastos. Bakit sila nag-request ng budget na ganito last year? Bakit nag-request sila ng pagkalaki-laking 2 billion budget, hindi naman pala nila kayang ubusin? Saan to mapupunta? Dapat nila itong isole sa kaban ng bayan, mga ate at kuya. And next year, since ginagawa na ngayon yung budget, gawa na yata mga ate at kuya, yung budget for next year, magkano kaya yung traveling expenses nila? Kung gawa na at nag-grant na yung 2024 budget, magkano ulit ang kanilang traveling expenses?
Kung lahat nga bumabiyahe tigsi 6 million sila, halos 7 million bawat isa para makumpleto to. So far, ang sabi nila, 35 billion, di ba? Sabi nga ni Sas dito, 39, baka may mga putal-putal na nga. Halos 40 million na ang nagagastos hanggang ngayon. Yung diniscuss kanina nung taga-kongreso, 35 million nung October, ay November na ngayon, December na nga eh. So baka kaya umabot ng 39.7 million. Bilyones ang budget, wala pang wala pang mga 1/6 ba ito? I think so. Ay, wala pa. Anong 1/6? Kasi yung kalahati ng 2 billion, 1 billion. Yung 1/4 ng 2 billion is 500 million. 1/4 ng... Hindi pa nga umaabot ng 500 million ang gastos nila. So parang ano lang yan. As in, wala pang 10%? That's so? Ang nauubos, saan mapupunta ang pera? Imposibleng isoli nila yan, mga ate at kuya. Tama? Ibabalik nila sa kaban ng bayan, tapos yung budget kaya nilang diniliberate ngayong taon para next year. Bilyones din kaya? Tama ba yan? Sabi ni Sas? Traveling expenses pa lang yan. Iba pa yung extraordinary expenses. Nakakalkal ang baho galing mismo sa bibig nila, mga ate at kuya. And pag-usapan natin mamaya, yung baho ng kongresistang galit na galit kay Eric. Pero kung kayo ang tatanungin, tama bang bilyones ang gastusin ng mga kongresista? It's fair dahil may ibang bumibiyahe. And siguro para patas din, hati-hati na sila sa 2 billion. Ay yung mga taga malalapit, milyones ang gagastusin. Yung mga kongresista sa NCR, National Capital Region, gumagastos ng 6 million mahigit, katulad ng computation natin kanina. Saan mapupunta yung milyon-milyong budget na yan? Bilyon na nga. Hindi nga nila maubos ang 1 billion. Saan napupunta sa bulsa? Nagtatanong lang kami. Saan kaya? Baka inilalaan sa kawang gawa. Ipinantutulong sa mga mahihirap. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.